Dear Tagalog Stories for You, napakaganda ng mga storya mo sa channel mo kaya nais ko rin mag-share ng sarili kong kwento. Ako nga pala si Kailin Bapuna, nakatira sa maliit na barangay sa probinsya ng Samar, bahagi ng Visayas. Normal lamang ako na residente at estudyante. Ang tangkad ko ay naayon sa aking edad, kaya manggi ang aking balat at ang buhok kong hanggang bewang ay maitim at makintab. My hair was actually my asset. Nasa ika-6 na baitang ako noon nung maging leader ako ng Girl Scouts sa buwan ng Oktubre taong 2016. Isa ito sa pinakahihintay kong aktibidad bawat taon dahil sa mga palaro. Ang paaralan ay dating sementeryo na pinagtayuan lamang ng mga gusali, which actually is a common thing in the Philippines. Literal na makakakita ka ng mga pangalan ng mga namatay na nakaukit kahit saan. Makakakita ka rin ng mga lapida at mga krus, pati mga bungo na binuhusan lang ng semento. Hindi ko alam kung ano, ngunit ang garden ay tila puntod. Marami na ang nangyaring kababalaghan sa loob ng paaralan na kahit ang nakakatandang kapatid kong doon din graduate ay may mga karanasan na hindi niya malilimutan. Hindi ako ang tipo na bata na maniniwala agad sa mga naririnig kaya hindi ako masyadong takot sa mga multo. Naniniwala ako sa to see is to believe at wala pa akong nakikita o nabibitness kaya mas mahirap itong paniwalaan. Nagkaroon ako ng bagong cellphone. Bilang bata ay ipinagyabang ko ito sa aking mga kaklase. Ako pa lang din ang mayroong gadget sa panahong iyon kaya masyado silang namangha. Nang maghapon na'y napagdesisyon naming mag-selfie-selfie sa playground. Kuha dito, kuha doon, post dito, post doon. Nalilibang kami nang bigla na lang tumaas ang aking balahibo ng walang dahilan. Nakaramdam ako ng matang sa akin na kamasid. Hindi ko nga lang matunton kung mula saan ito pagkat tatlo lang kami nang nandoon sa mga oras na iyon. Hanggang sa napagod kami at umupo para tignan ang mga litrato. Pinagtatawanan namin ang mga ibang kuha hanggang sa may mapansin kaming kakaiba sa mga ito. Ang sa iba'y normal lamang na kuha, kaya kinilabutan ako nang makita ko ang kuha sa akin. Sa litrato'y nasa taas ako ng slide at sa likod ko'y may itim na kamay na nakahawak sa aking bewang. Tila anino na sa akin nakaakay. Walang mukha at walang kahit ano. Anino nga ba ito? Ngunit kanino? Kumalat ang takot sa aking sistema. We scrolled for the other pics only to see the other creepy pictures of me. Ang tila anino ay palaging sa akin sumasama. Mahaba ang mga kuko nito at tila manipis ang pangangatawan. Alam kong hindi akin sapagkat nakahawak sa aking tagiliran. Isinumbong namin ito sa aming guro at lahat ay binura. Kaya kinilabutan ako na nasa bahay na ako at nakita akong nasa gallery ko pa rin. Tanging ang mga kuha ko lamang ang hindi nawala. Pilit kong binubura ngunit ito'y bumabalik. Sa takot ko'y naisipan naming i-format na lang ang buong memory card at cellphone. Hindi ko ginalaw hanggang sa dumating ang bukas, ngunit ito'y nandoon pa rin. Inilipat na ang memory card sa ibang cellphone at makikita pa rin ang litrato ron. Sa bawat minutong naroon iyon ay mas lalo akong natatakot. May nais ka bang iparating sa akin? Hanggang sa namatay ng kusa ang cellphone at hindi na ito nabuksan. Biglang nasira ng walang dahilan. Fast forward sa scouting noong October 2016. Grade 6 ako noon kaya naman gusto kong sulitin ang bawat aktibidad. Buong umaga ay puro speeches at remarks lamang kaya mas lalong nadagdagan ng excitement ko para sa mga palaro na gaganapin mamayang hapon. Napagdesisyonan namin ng mga kaibigan ko na maglaro muna sa quadrangle matapos naming magtanghalian sa classroom. Nagpaalam kami pero pinagsabihan kami ng aming guro na wag muna kami maglilikot dahil alas 12 na. Ibig sabihin daw nun ay oras ng mga multo, mga hindi natin nakikita. Natakot kami kaya hindi na muna kami lumabas ng classroom. Hinintay namin na mag-alauna.
Bawal daw silang gambalain kasi grabe sila kung gumanti. Nang pumatak ang alaunay, nagsitakbuhan na kami para maglaro. Tatakbo-takbo at sigaw ng sigaw nang maramdaman kong may nakatitig sa akin. As a child who prioritizes the game more than my surroundings, akin iyong binaliwala. Hanggang sa di nagtagal, bigla akong nadapa ng napakalakas ng walang nagtutulak. Hindi napatid o natapilok. Basta na lamang akong tumilapon sa magaspang na sahig ng quadrangle. Agad naman akong dinaluhan ng mga nakakita. Ang medyas kong hanggang tuhod ay walang punit, ngunit sa likod nito'y tuhod kong nagdurugo. Malaki ang natamong sugat kaya inalalayan ako pabalik ng classroom upang doon linisin. Ang kunang nagtugon sa amin na wag munang lumabas ay siya ring naglinis ng aking sugat. Sinabi ko na kayong wag niyo silang kakambalain sa oras nila. Iling ng guro namin na siyang nakapagtaka sa amin. Lahat kami napatingin sa orasan at ganoon na lamang ang tibok ng puso ko. Nang makitang 12:00 pa rin ang oras, lahat kami hindi muna nakapagsalita. Parehas naming nasaksihan ang pagdako ng kamay ng orasan sa alauna kanina lang, kaya't kung papaanong 12:00 pa rin ay hindi namin alam. Pagtataka, takot at pangamba ang bumalot sa aking puso. That became a question to all of us who knew. We kept it a secret to not spoil the scouting. The night came, and since it's a girl and boy scout month, we are going to sleep in our respective classrooms. Isa sa mga kaibigan ko ang hindi pinayagan na matulog sa paaralan dahil sa insidente nung hapon. That's why I got shocked and excited when I saw her through the window pass by. She was going to the room next to mine. I called her name and our eyes met. For seconds, she smiled at me and held our gazes, but her eyes were piercing through me. She's walking behind the other Girl Scouts. Dahil sa sugat ay hindi ko na siya nahabol, kaya pinuntahan ko na lang siya sa kabilang kwarto. I was so sure I saw her. Pagdating ko sa kabilang kwarto ay hinanap ko kaagad siya sa aming guro. Ma'am, saan po nagpunta si Eniel? Nakita ko po siyang dumaan. Masayang saad ko. Buti na lang pinayagan siya. Tugtong ko pa. Walang sinabi ang aming guro. She just looked at me with fear in her eyes. Hinawakan niyang braso ko at pasimpleng dinala ko sa faculty room kung saan naroon ang iba pang mga guro. Anak, wala rito si Eniel. Kanina pa siya umuwi. Her voice was full of fear. I swear I heard my heartbeat doubled. I wasn't able to talk. I was so scared as I remembered her smile. I remembered her eyes. Kinilabutan ako na halos wala na akong marinig. Her stare, her smile, kept playing like a loop in my head. Hindi siya ang nakita mo. Pagkalipas ng ilang linggo ay sinamahan ako ng isa sa mga guro patungo sa mga hula. Napag-alaman namin na tipuhan pala ako ng isang hindi malamang nilalang dahil sa buhok kong masigla at mahaba. Napagdesisyonan ko itong gupitin ng sobrang iksi at kapansin-pansin ang pagkaan ng aking loob. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at taong hindi na ulit ito nagparamdam. Ngunit ang kapalit nito ay tuluyang pagkasira ng aking buhok. Hindi bumalik ang dating kintab at napakabagal na nitong humaba. Ang dating tuwid at bagsak ay ngayon patay at buhaghag. Bukod doon at sa mga bangungot ko'y iyon ang kanyang mga iniwan. Siya'y aking kaibigan na hindi ko nasilayan.